what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel, sa mga subscribers natin. Shoutouts po sa inyo. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala siyang kinalaman sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Tugon ito ng Pangulo ng tanungin tungkol sa pag-archive ng Senado sa Articles of Impeachment. Ipinaliwanag ng Pangulo na bilang isang impeachable official, hindi angkop kung makikialam siya sa issue. Problema nyo yan. Hindi ako nanghihiram ng problema. That's your problem. Again, that situation does not really involve me. It would be highly improper for me to tell my friends who are in the Senate and who are in the House na ito yung dapat ninyong gawin. Highly improper yun. Pati na ako ma-impeach kung gagawin ko yun. Hindi ko gagawin yun. So yes, they ask, we talk about it, but you know, it's not as if I try to direct their actions. That's the last thing I want to do. Besides, when this all started, I immediately came to the conclusion, I have no part in this. Nagpaliwanag ang ilang senador kung paano bubuhayin muli ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sakaling baliktarin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon na unconstitutional ito. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, base sa Senate rules, 5 boto lang ang kailangan para maibalik ang impeachment at mailagay sa order of business. Samantala, dumipensa si Senator Panfilo Lacson sa kanyang pag-abstain sa botohan. Aniya, hindi siya nag-play safe, kundi umakto lang bilang respeto sa Korte Suprema. The other mode is by a vote of majority, we can suspend the rules. And then when we suspend the rules, we can vote to bring back the Articles of Impeachment and put it back to the order of business. Hindi pinatay ng Senate, pinatay ng Supreme Court. We have to make that distinction. We have to make that distinction na it's the Supreme Court ruling that voided this Articles of Impeachment. Tama ba ang ginawa ng Senado na pag-archive dito sa impeachment complaint as far as you're concerned, Attorney? Sa tingin ko, hindi. Sa tingin ko, klarong-klaro naman na nasa Senado ang responsibilidad sa pag-conduct ng mga impeachment. Diba? Pero at hindi ito warehouse ng unresolved cases. Hindi dapat dito natutulog at nabibinbin lang ang mga mahalagang bagay tulad ng impeachment. Sa tingin ko dapat, kung gusto nila antayin kung ano yung sabihin ng Korte Suprema, pero sa tingin ko, dapat patuloy yung impeachment. Kasi nasa kanila nakasalalay at sila may responsibilidad. They cannot abdicate from this responsibility or shirk from this obligation and responsibility. Pero tapos na po yun. By archiving, ganun po yung nangyari. Opo. Pero tapos na yun. Nagawa na nila ang ginawa nila. Pinaninindigan nila ang kanila. Nandiyan na. Ano po? Ano ang dapat gawin ngayon? Kasi advocate ka naman ng political reforms. Ano ba? Ano bang pwedeng gawin natin? Moving forward, may options pa bang naiwan? O wala na, move on na tayo. Tapos na yung chapter na yan. Next page. Ako sa tingin ko linawin natin, ang pag-archive sa Senado ay hindi absolution. Hindi ito pag-absolve sa charges or mga nilalaman ng complaint. Buhay pa ang motion for reconsideration sa Korte Suprema at kapag nag-grant, pwedeng buhayin muli ang kaso agad-agad. Pero ang pag-archive, bago pa ma-final ang desisyon ng Korte, ay nagpapadala ng maling mensahe sa Korte. Parang sinasabi natin sa Korte na tapos na ang laban sa Senado, hindi naman mahalaga, hindi siya urgent. Sa tingin ko, pinapahina nito ang MR at binibigyan ang Korte ng dahilan para sabihing moot ang kaso. So sa tingin ko, sa huli, ang impeachment ay hindi lang proseso sa batas, ito ay pagsubok sa tapang ng ating demokrasya. Kaya kung isinasantabi ng Senado ang pananagutan, tungkulin natin bilang taong bayan na iparating sa kanila, kailangan ilabas muli ito at ipatuloy ang impeachment process. Okay.
Ganun talaga, partner. Hindi naman din talaga nasagot yung issue ng accountability, Attorney Irene. Yun na nga. Kasi hindi naman po nagkaroon ng hearing. Kasi doon dapat yun, hindi ho ba? Dapat na i-presenta ano ba talaga i-expose ng mga prosecutors, bibigyan ng pagkakataon ang depensa para depensahan at sagutin at i-justify kung ano man yung ginawa ng Vice Presidente. Yan ang dapat na proseso. Wala tayong ma-witness na ganun. Wala, tinapos na eh. Kayo, no? As of now, wala po tayong magagawa. Kasi para tayo nasa legal coma. Para pinatulog mo. Pero of course, nasa Senado pa rin ang susi para buhayin ito. Pero, tinatawag ko parang political cold storage eh. Diba? Parang, unlike kunyari, kung tinable mo lang, pwede mo balikan agad-agad. Ito, kailangan mong buhayin muli. Kailangan mo mag-move. Kaya yung question ng accountability ay nananatili. Hindi ito pag-absolve, hindi natin sinasabing hindi totoo yung mga paratang laban sa Vice Presidente. At ako nga, sa tingin ko, dapat hindi matuwa yung mga supporters niya kasi ibig sabihin, nandyan pa rin lahat ng mga katanungang nailabas ng Quadcom, kung nabasa natin yung articles, nandyan po lahat yan. Hindi sinasabing hindi totoo yun. At maaaring totoo at ang daming tanong. So sa tingin ko, dapat sila mismo magsabing ituloy, di ba? Kung gusto mo maklear ang pangalan mo, dapat ituloy yan. So, pero sa tingin ko, habang tahimik ang taong bayan, mananatili itong nasa political coma. Yun ang magiging problema, legal coma. No? So, kayo, abogado naman, pakitulungan kami i-explain sa mga kababayan natin kung maging final ang desisyon po ng Korte Suprema, will it now be more difficult to impeach an impeachable official pag meron tayong dapat panagutin sa kanila? Kasi nagdagdag na mga requirements ng Korte Suprema. Pero hindi pa naman final, may MR eh. May MR, di ba? So pag naging final po yan at ang pag-uusapan na natin ay yung February 2026, someone who wants to initiate an impeachment complaint against impeachable officials, not necessarily the Vice President. Correct. Ang dami naman nila eh. Pahirapan na ngayon ang mangyayari po sa ating mga kababayan, attorney. Opo, tama kayo, sir, no? Kasi nga parang ang daming requirements. So sa tingin ko, dapat, depende kung anong kalabasan ng final decision ng Supreme Court at kung ito ay susundan ng ating ng Kongreso at ng Senado. Pero sa tingin ko, kung sasabihin nila napaka-stringent at tila para ka nang may full-blown trial, pagdating pa lang sa pag-assess ng complaint for impeachment sa lower house, parang mahirap ata na magkaroon ka pa ng mapapanagot na impeachable officer. Kaya sa tingin ko dapat kung sufficiente na at meron namang sufficient vote sa house, dapat hayaan na nila na magkaroon ng full-blown trial sa Senado. Hindi na kailangan to sa house kasi respetado pa naman ang karapatan ng impeachable officer sa pagkakaroon ng trial sa Senado. Attorney, pwede ba yun na ang maging desisyon ng Korte Suprema ay, halimbawa lang po ito, hindi ko sinasabi itong gagawin. Pero is it possible na iaamyendahan ng Korte Suprema ang desisyon niya, tatanggalin niya yung mga pinagdadagdag niya na requirements dahil hindi naman siya pwedeng mag-amyenda ng konstitusyon, hindi ba? Pero sasabihin pa rin niya, hindi, unconstitutional pa rin ang ginawa ninyong impeachment process. Pero tanggal na yun yung mga requirements na dinagdag nila. Pwede ba yun? Pero relief ba yun? Doon sa issue? Well, pwede naman po nilang balikan. Ang motion for consideration allows them to revisit kung sa tingin nilang mali yung una nilang desisyon. At dami na po atong nag-point out po na may mga factual errors po. Diba ba ang Korte Suprema? Tulad na lang ng report yung appreciation ng report sa ABS-CBN. So sa tingin ko, kung babalikan nila yan at palitan nila, pwede pong mangyari. Pero pwede rin po nilang sabihin na bagamat ay unconstitutional because of another reason. Pwede naman pong mangyari yon. So, kaya nga po sa tingin ko napaka-premature nung pagsabi ng mga tao na pinal na, nagsalita ng Korte Suprema, parang hindi mga mambabatas, parang hindi mga abogado yung ibang narinig kong nagsalita, parang hindi nila alam ang konsepto ng motion for consideration. Ibig sabihin, pwede pong baliktarin ng Korte Suprema ang sarili niya at ayusin yung mga sa tingin niya ay mali doon sa una niyang desisyon o maaaring mas ikabubuti na maging rule pagdating dito. No, I'm talking about I'm talking about the list kasi may mga yung requirements siya, may 7 siya, di ba? So pag sinunod natin 'yon para tila baga
ang Korte Suprema ang nagdikta ngayon o nagdagdag ngayon ng mga requirements na wala naman sa saligang batas. Wala sa poder nila. Wala sa poder mo yun kasi hindi ka naman mambabatas di ba? Poder ng mambabatas na maglagay, magbawas o magdagdag Correct. through a law. Hindi ka naman mambabatas Bakit mo dinagdagan ang requirements? Ang tanong ko sa inyo, attorneys, pwede ba na amyendahan ng Korte Suprema ang sarili nila at sabihin, ayaw nga, mukhang na-realize natin, mukhang hindi kami dapat dyan, parang overreach sa aming poder. Tanggalin namin yan, pero our decision stays. Pwedeng ganon. Parang modified. Pwede naman po. Yes po. Pwede naman po. Kaya ang daming pwedeng ikalabas ng motion for reconsideration. Pwede yan sabihin na, okay, tanggalin natin to kasi nga gaya ng sabi niyo at sabi na rin ng iba na purely within the purview of Congress po ang mga rules pagdating sa impeachment, basta lang hindi lumabag sa saligang batas. Pero pwede pa rin na ang finding niya, because of its assessment of the facts, is unconstitutional yung nangyari. Pwede pa rin mangyari, pero pwede niyang tanggalin yung mga additional requirements na unang pinasok niya sa unang desisyon. Kasi sa MR, pwede talaga niyang i-flip, pwede niyang baguhin ang kanyang isip. Kaya sa tingin ko mahalagang bantayan ang ikalabasan ng MR. So sa tingin ko dapat maging mas vigilant ang taong bayan. Hindi natin hayaan na yung boto na pag-archive ay magdikta kung buhay pa o hindi ang kaso. Pero sa ganitong kalaking kaso po, ma'am, buong bansa ang involved dito at invested. Sa palagay nyo, mga ilang porsyento kaya ang babaliktaran ng Korte Suprema ang kanilang sarili? At nangyayari na ba yun ever na nagbaliktad sila ng kanilang desisyon? Meron naman pong mga reversals. Naalala ko lang, I cannot claim to have an exhaustive list, no? Pero naalala ko yung dating sinabi ng aking unang boss, no? Si Attorney Estelito Mendoza na yumao na. Sinabi niya sa amin dati na kapag unanimous ang decision, actually mas madali kang makakita ng changing of minds or reversal. Kasi mas mahirap kesa sa split vote. Kasi sinasabi niya na ang pressure sa isa o dalawa para lumipat ng panig, para magpalit ng kanilang isip, mas malaki kasi lahat nanonood. Bakit nila ng isang tao ang boto niya o dalawa? Pero kung may grupo na lumipat, tila nawawala ang pressure sa isa o dalawang tao. Kaya para sa kanya nga, at least nung bata pa lang ako abogado, lagi yung sinasabi na hindi dapat matakot kapag kami ganong decision. Kasi actually nga, human nature will say, mas madali kang mag-change ng mind kung medyo marami kayong uusog kesa isa lang. Kasi pag split decision, isa lang kailangan. So, ang laking pressure nun on that single individual. Pero kung marami, mas madali pong magpalit ang isip. So, hindi ako nawawala ng loob. Maasa pa rin ako na, lalo na at marami na point out na factual misappreciation. Tingin ko hindi manahayaan ng Korte Suprema na yun ay manatili sa rep. Okay, so parang premature din, attorney, sa palagay mo, yung mga nagbubunyi na ngayon. Dahil sa'yo, hindi pa deads itong impeachment. Sa tingin ko po, hindi pa. Kasi bilang abogado rin, no, at nagkaroon tayo ng mga kaso kung saan may na unang desisyon ay hindi pabor sa kliyente natin, nilalaban po natin yan at nakakakuha po tayo ng reversal. So sa tingin ko, napaka-premature para sabihin nagsalita na ang Korte Suprema. Oo, nagsalita ang Korte Suprema, pero hindi pinal ang salita ng Korte Suprema. So kung talagang ginagalang natin ang Korte Suprema, huwag nating pangunahan ang kanyang magiging final decision. Para nating binabastos na pinapangunahan natin ang final decision niya, nag-accept nga siya ng motion for reconsideration, pinapakomento. Bakit natin pinapangunahan? Tila pagbabastos din yun sa tingin ko. Okay. Ay, maraming salamat. Thank you for your insights. Attorney Irene, thank you po. Thank you. Maraming salamat po. Si Attorney Irene Joan Aguila, isang law practitioner. Sino kayang pinariringgan ni Attorney sa nagbubunyi? Kasi may nakita kong item may nagbubunyi. Motion for reconsideration and intervention na isinampan niyo po kaninang umaga para nga po hilingin, no, o umapela sa Korte Suprema. Well, itong sinampan natin, dalawa ito, no, intervention at saka motion for reconsideration. Inaanuhan lang namin, parang binibigyan lang din namin ng pagsang-ayon yung naging motion for reconsideration ng House of Representatives. Unang-una na nga, no, yung sinasabing 1 year bar doon sa impeachment at saka yung due process
At yun, yung sinasabi natin dito na walang nilabag ang House of Representatives doon sa fourth complaint, no, na ipinasa noong February 5. Ito ay sumunod doon sa sinatawag na 10 days na session, no, na limit ng pagpapasa at pag-action. Kasabay nito yung sinasabi natin, yung first 3 complaints ay ito ay in-archive after na ma-action na more than 215 na mga kongresista yung fourth complaint. Opo. So, at sinasabi natin na yung due process ay hindi katungkulan niya ng House of Representatives after we have filed the complaint, pero ito ay nasa Senado na yung sinasabing due process. So, yan yung nilalaman. Opo. Yung pong final na motion to intervene ng Makabayan Black tsaka motion for susug ba ito doon sa naon ng motion for reconsideration ay final ng Solicitor General o meron kayong mga dagdag na argumento? Susog, oo. Ito ay susog doon sa final, no, ng OSG, no, as counsel ng House of Representatives. Di ba, alam niyo naman po yung kinahinatnan nung sa Korte Suprema nitong ang dineklarang unconstitutional etong impeachment case o yung articles of impeachment laban kay VP Sara. Mayorya yan, di ba? Parang unanimous decision. Sinasabi nga nung iba ay magbabaliktad pa ba? Or may reversal pa ba nung ilan ba ruling? yun? Siyam ba? 13 ay kung di ako nagkakamali. Oo. Tingin nyo, sasabi nga nung ibang senador noong August 6th, tingin nyo naman, magbabaliktad pa ba ng kanilang desisyon? Ano pong tingin nyo dito? Well, kami naman ay very optimistic, no, sa magiging na mababaliktad itong pasya o desisyon ng Supreme Court kasi marami naman sa mga nakaraan yung mga nabaliktad na desisyon. And hopefully, kung magkakaroon ng oral argument, kasi yung nakita natin dito, parang mali yung, yung sinasabi nila na pinagkuhanan nila ng report, no? Doon tungkol doon sinasabi nilang proseso na nangyari. So, dapat ay tiningnan nila yung naging transcript or minutes nung February 5 sa plenary. Kaya hopefully, no, kami ay optimistic na ito ay makikita ng Supreme Court yung mga sinasabi natin doon ng mga argumento kung bakit sinasabi natin na dumaan sa tamang proseso at sa amin yung ginawang second na pamamaraan ng complaint ay talagang diretso na ito. Hindi na yung due process ay mangyayari yan doon sa impeachment trial. Conference, yung binabanggit ko ninyo, mga argumento to nauna na Pero sa kabila nito, nag-declare pa rin ang Supreme Court ng unconstitutional. Ano kaya yung po pwede pang para makakurot sa puso ng mga ng mga maestrado ng Korte Suprema? Well, kasi kung talagang tuluyan itong mababasura, mananatili sa isipan ng taong bayan yung question, asan itong 612.5 million na hindi maipaliwanag, 'di ba? At mananatili rin sa isip ng ating mga mamamayan na mahirap pala magpanagot, no, ng impeachable officials kung ganito yung mananatiling added rules, no, na Supreme Court na parang dinagdagan nila yung nasa konstitusyon. Kaya talagang malaking question yon sa ating mga mamamayan at ang mamamayan ay kikilos, no, para talagang panagutin si Sara Duterte. Kung sakasakali, hindi naman dapat magpakampante rin si VP Sara. Kung sakasakali man na hindi pa rin dinggin ng Korte Suprema ang motion, meron pang nandoon pa ba yung momentum na ipagpatuloy ito sa after nung 1 year na sinasabi ng Supreme Court? Kasi maraming pwedeng mangyari, di ba? Mahaba-haba rin yun ilang buwan din yun hanggang sa kasi February 6 ba? 6? 2026. February 6, 2026 kung di ako nagkakamali. Yes, oo. Talagang mananatiling talaga, no, questionable ito since 2023 nga nung ni-raise natin ang confidential funds at sinabi natin meron itong basis for impeachment at hanggang ngayon, no,
mainit pa rin sa taong bayan. In fact, lumalaki nga no, sa mga survey, yung nagsasabi na sa ating mga mamamayan na dapat ay humarap sa trial. No, dapat litisin itong dapat iharap sa trial itong impeachment complaint. Kaya talagang dapat na maipurso ito, no, yung impeachment. At kung meron naman sigurong mangyayaring iba pa, no, worst comes to worst, so sa February 6, 2026, baka magkaroon ulit ng another complaint kasi mananatili talagang question etong mga nakalagay sa impeachment articles na hindi nasasagot. Ang isang dapat malaman dito ng taong bayan, hindi nangangahulog ang nag-declare ng unconstitutional ang Supreme Court. Ang tinukoy lang dito yung proseso. Pero hindi nangangahulugan na absuelto na ang Vice Presidente doon sa kanyang mga pananagutan. Kaso baka kasi akalain ng ating mga kababayan. Na-absuelto na. Hindi po. Lahat yan. Hindi pa Panalo, actually na-touch dito yung merito ng kaso. Yun ang malinaw. Yun ang dapat linawin dito. Si Kong Franz ay kasama sa nag-endorso nung, tama ba, pangalawang impeachment complaint noong December 4, 2024 na ginagamit nga ng ating Korte Suprema na basihan para sabihin yung fourth na impeachment complaint ay lumabag no sa one-year bar rule. Tama ba, Kong Franz? Yes. Ano bang nilalaman anong pagkakaiba yung sa second na lang na impeachment complaint? Bakit ano pong kaibahan nun sa iba pa? Yung second namin, yung second impeachment complaint, isa lang yon yung basis ng articles of impeachment. Yun lang, yung betrayal of public trust. So parang kulang at siya. Culpable violation. So ito yung 612.5 million na confidential funds. So isa lang yung namin doon, isa lang yung articles namin. Tapos itong 250 na pinirmahan ng mga kongresista, parang may mga nadagdag dito di ba, Kong Franz? May mga nadagdag. Yes. Yung pagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos. Yes. Ni Speaker Romualdez saka ni First Lady, di ba? Nadagdag ito. Oo. Yes, bribery at saka yung yung may kinalaman sa kanyang SALN na hindi niya dinideclare ng tama. So, 7 yan na yung pang-7 nga, yung totality ng lahat ng articles na yon. So, yung sa amin, yung number 2 na nakalagay doon sa impeachment number 4. So, isa lang. Kong Franz, halimbawa lang, wala na talaga. Wala nang laban pa doon sa Korte Suprema. At sa February 6 na lang, tama, 2026. Sabi, parang pahirapan itong pagsasampa ng impeachment complaint dahil nga nadagdagan, di ba, ng mga alituntunin, nadagdag ng alituntunin ang Korte Suprema. At sinasabi pa, Kong Franz, baka naman dahil nga ang sinasabi ng Korte Suprema, yung sa pagsasampa pa lang, tama, ng impeachment complaint ay initiated na. No? Yes, baka naman mga nuisance sa complaints ay bigla ang magsampa para ma-trigger na yung agad-agad itong 1-year bar rule. Tama ba, Kong Franz? Yes, tama ka doon, parang kung magsasampa ng isang bogus na impeachment, wala na yung parang yun na yun, dapat aksyonan sa yun. Parang wala na yung kung magsasampa pa ng pangalawa, pangatlo. At wala na rin yung parang kung i-endorso ito o pipirmahan ito ng 1/3 ng mga kongresista. So, magiging pahirapan tuloy yung pagkuha ng accountability sa mga impeachable officials ng ating gobyerno. So, yan yung magiging implication niya na generally ay sinasabi natin na talagang nag-overboard talaga ang ST doon sa kanilang desisyon, parang dinagdagan yung nakalagay sa provision ng Constitution. Isa na lamang po, ang sinasabi ay magkakaroon pa rin naman ng paglilitis ng taong bayan via People's Tribunal, kasama ng mga civil society groups. At kasama ba dyan ang Makabayan Bloc, Kong Franz? Yes, sinasabi nga namin na kung talagang hindi ito may hearing sa impeachment court, sa Senado, taong bayan na yung uhusga dito, gagawin natin yung kalsada na malaking korte, no, para talagang i-hearing itong
nakalagay diyan yung mga allegations, no, yung articles of impeachment. So yun na lang yung magiging recourse natin just in case, no, na talagang panindigan ng Supreme Court yung kanilang naging decision.